Balita! Sa oras na 4 na sandali makalipas ang ika-6 na ng mga pumapasadang mga balita, Pasada! Balita! Tinapos na ng House Justice Committee ang pagdinig kaugnay sa dalawang impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod ng pagdedeklara bilang sufficient in substance sa ikatlo at ika-4 na reklamo laban sa pangalawang Pangulo na kapwa nakakuha ng 54 votes na pabor habang isa ang tumutol habang walang nag-abstain. Ayon kay Justice Committee Chairperson Batangas Representative Jervil Luistro, malinaw na ang dalawang reklamo ay sufficient in form and substance dahil sapat ang mga recital of facts at authentic ang mga inilatag na ebidensya. Sinabi rin ni Luistro na magkakaroon ng komite ng issuance of notice kay VP Sara para hingin ang tugon nito sa dalawang reklamo. Sakaling matanggap na ng Vice Presidente ang kopya ng reklamo, bibigyan lamang ito ng 10 calendar days para depensahan ang sarili at sagutin ang mga paratang na nakapaloob sa mga impeachment complaints. Pasada! Balita! Iginiit ng Malacanang na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anumang itinatakbo na impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa Kongreso. Sunod na rin ito ng pagtalakay ng House Justice Committee sa sufficiency in substance ng dalawang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Binigyan din ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang posisyon ng Pangulo na hahayaang masunod ang proseso at konstitusyon sa pagtalakay ng impeachment at pagpapanagot sa mga dapat managot ng naaayon sa ebidensya. Ayon kay Yusek Castro, hindi pa nila napag-uusapan ng Pangulo ang paksa ng impeachment case ni VP Sara dahil naging abala ito sa special cabinet meeting kahapon at pagharap sa press conference kaugnay ng kaguluhan sa Middle East. Pasada! Balita! Iba pang tampok na balita, umabot na sa mahigit 1,000 overseas Filipino workers ang nagpahayag ng kanilang intensyong umuwi ng Pilipinas sa gitna ng tumitinding sigalot sa Middle East. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, eksakto 1,189 na OFW ang nagpahayag ng kagustuhang magpa-repatriate. Sa kabila nito, nilinaw naman ng Department of Migrant Workers na wala pang umiiral na mass repatriation. Pero naghahanda na ang pamahalaan ng mga alternatibong paraan ng paglikas, kabilang ang land travel. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, susundin ng ahensya ang alert levels na itatakda ng Department of Foreign Affairs. Hinimok din niya ang mga Pilipino sa ibaing dagat, lalo sa gitnang silangan, na tumalima sa mga patakaran at protocol na itinatakda ng kani-kanilang host governments. Pasada! Balita! Nakamonitor ang pamahalaan 24/7 upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa gitnang silangan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naka-alerto ang mga kawani ng embahada para bantayan ang kalagayan ng mga OFW at iba pang Pilipino sa riyon, pati na ang kanilang mga pamilya. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, bukas ang hotline ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers upang magbigay ng agarang impormasyon at tulong. Bukod dito, patuloy din ang koordinasyon sa mga lokal na otoridad para matukoy kung kailan ligtas magsagawa ng repatriation para sa mga nais ng umuwi. Sa pinakuling tala, nasa 1,416 Filipino sa gitnang silangan ang nagpahayag ng kagustuhang makabalik na sa bansa. Pasada! Balita! Kampante naman ng Philippine Embassy sa United Arab Emirates sa ibinibigay ng proteksyon ng Emirati government sa gitna ng sigalot sa Middle East. Ayon kay Philippine Ambassador to UAE Alfonso Ver, nananatiling stable at kontrolado ng gobyerno ang sitwasyon sa nasabing bansa. Nilinaw din ng embahador na wala pang nakataas na anumang alert level sa UAE.
UAE officials reiterated that, alam niyo, the situation across the UAE is stable and fully contained. No? Lahat ng authorities working efficiently from the defense up to, interception of the missiles and pagdating dito, taking care of all the citizens and even the expatriates. So we are very confident yet, nananalig tayo sa proteksyon na binibigay at nakukuha natin from the UAE government. As to the alert levels, dito, it's calm, it's stable kasi pag sinabi mong alert, merong mga movements, merong mga but here it's parang it's business as usual, no? Meron lang mga, of course, guarded optimism and guarded situations. Sa kabila nito, tiniyak ni Ver na nagpapatuloy ang serbisyo ng embahada sakaling may mga overseas Filipino workers sa UAE na mangailangan ng tulong. Of course, we remain open. Our lines of communication are open. We are physically open. Kapon na bukas kami, may mga nagpunta pa rin. Although sinasabi namin, please do not take unnecessary movements outside of your house kung hindi naman kailangan. Pero bukas pa rin kami. May mga aplikante din kami kung makinig lang parati sa official news, pati sa mga advisory namin. Inimok naman ni Ambassador Ver ang publiko na tiyaking tama ang mga impormasyong kanilang nakakalap. I would just like to take the opportunity to advise, lalo na yung mga kamag-anak dyan, please verify the information that you are receiving. Lalo na kasi ang daming ang gumagawa ng mga fake news at sensationalize. In fact, may mga gumagawa na Dubai daw pero iba naman ang ginagamit na lugar para lang maka-clickbait. No? So, please, our lines are open. May nakaka-receive na rin kami lahat ng katanungan, lahat ng mga together with the Migrant Workers Office. Yan po ang tinig ni Philippine Ambassador to UAE, Alfonso Ver, sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Bukas naman si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na i-donate ang mga nasabat nilang smuggled oil o oil products bilang tugon sa negatibong epekto sa Pilipinas na nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Tiniyak ito ni Commissioner Nepomuceno sa gitna ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan siya ng Kongreso ng dagdag kapangyarihan ng emergency powers para bawasan ang excise tax sa langis upang mapababa ang presyo ng krudo. Gayunman, nilinaw ng Customs Commissioner na hindi na kailangan magkaroon ng emergency bago magamit ang mga nasabat na puslit na langis dahil mismong sila sa ahensya handa itong i-donate. Actually, yung mga nahuli naming na mga illegal o smuggled na mga petroleum products, kagaya ng diesel, hindi na po kailangan ng emergency po doon. Ako po mismo bilang commissioner, pwede ko pong i-donate po yan. Kaya lang, sa kapangyarihan ko, ang donation po namin ay hanggang sa mga iba't ibang ahensya lang po ng pamahalaan. Kaya noon pa man, i-dinodonate ko po yan sa, halimbawa, sa Coast Guard, sa Navy, kahit sa Police. Subalit, pag hindi na po sila yung pagdodonatan, yan, kailangan po ng emergency powers po dyan. Halimbawa, i-donate na po sa private sector, hindi po yun kaya ng commissioner po. Yan po, kailangan na po ng mas mataas na level po ng decision po yan. Yan naman po ang tinig paliwanag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa oras na 12 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning, kas naman ang Malacanang na pag-aralan ng mungkahing 4-day work week bilang bahagi ng hakbang sa pagtitipid sa gitna ng inaasang epekto sa bansa ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at Israel at Amerika. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Officer Undersecretary Claire Castro na maaari itong pag-aralan ng pamahalaan lalo na kung lalala pa ang sitwasyon sa gitnang silangan. Gayunman, nilinaw ni Jose Castro na sa ngayon ay wala pang formal na talakayan hinggil sa naturang panukala. At tatandang ipinatupad na rin ang 4-day work week at work-from-home arrangements sa ilang tanggapan ng pamahalaan noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Pasada Balita. Inanunsyo ng Commission on Elections ang pansamantalang pagsuspinde ng overseas voter registration sa Israel at Iran dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East. Sinabi ng COMELEC na pansamantalang ititigil ang consular services at mga aktibidad kaugnay ng overseas registration sa Israel simula ngayong araw hanggang Marso 7 habang sa Iran, suspendido hanggang sa susunod na abiso. Magpapatuloy naman ang overseas voter registration sa iba pang mga bansa sa Middle East. Inimok din naman ng COMELEC ang publiko na umiwas sa maling impormasyon at umasa lamang sa mga mapagkakatiwalaang sources kabilang
ang mga abiso mula sa DFA at sa mga embahada o konsulado ng Pilipinas sa Middle East. Pasada Balita. Paparimpaksa ng mga balita, nagsampa ng reklamo si National Security Advisor Eduardo Año laban kay dating Congressman Mike Defensor, Attorney Levito Baligod at sa 18 nagpakilalang miyembro ng Philippine Marines. Kaugnay ng pagkakadawit niya sa kontrobersya hinggil sa sinasabing cash deliveries mula kay dating Congressman Zaldico. Ayon kay Secretary Año, ang isinampang reklamo ay paglabag sa Article 154 o unlawful use of means of publication o unlawful utterances sa ilalim ng Revised Penal Code kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Isinama ni Año sa isang affidavit na anyay malisyoso at gawa-gawa ang mga naturang pahayag. Una nang inakusahan ng opisyal ang opisyal na tumanggap umano ng paper bag na naglalaman ng malaking halaga ng pera matapos ang isang pulong sa isang townhouse sa Manila Polo Club kasama sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Ko at mamamayang liberal Representative Laila de Lima na agad namang itinanggi ni Año. Sinabi rin ng kalihim na naghahanda pa siyang magsampa ng karagdagang reklamo para sa cyber libel at perjury at nanawagan sa mga dating sundalo na magsabi ng totoo. Pasada Balita. Handa naman si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na makipag-usap sa abogado ng 18 nagpakilalang dating Marines na nagkakusang nag-deliver ng limpak-limpak na salapi sa ilang mga politiko. Sa kanyang X-account, sinabi ng senador na bukas siyang makipag-usap kay Attorney Levy Baligod para ma-reconcile ang testimonya ng kanyang mga kliyente. Ayon kay Senator Lacson, sa ngalan ng katotohanan ang naturang hakbang at hindi sinasakripisyo ang dignidad at integridad ng Senate Blue Ribbon Committee. Sasalaysay ng 18 sinasabing ex-Marines sa utos ni dating Congressman Zaldico, nag-deliver sila sa maraming personalidad ng aabot sa 805 billion pesos na kickback mula sa sinasabing mga flood control project. Pasada Balita. Nagsampa naman ang kasong perjury si Vice President Sara Duterte laban sa kanyang self-proclaimed bagman na si Ramil Madriaga. Kasama ang kanyang legal counsel na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., tumungo ang pangalawang Pangulo sa Office of the City Prosecutor sa Taguig upang formal na isampa ang reklamo. Kasama rin ng pangalawang Pangulo ang 5 testigo kabilang si dating Vice Presidential Security and Protection Group Commander Colonel Raymond Lachica, Deputy Group Commander Lieutenant Colonel Dennis Nolasco at dating Office of the Vice President Spokesman Reynaldo Munsayak. Batay sa complaint affidavit, pinasinungalingan ng pangalawang Pangulo ang mga paratang ni Madriaga at iginit na hindi niya ito kilala at wala silang personal na relasyon. Kumpiyansa naman ang kampo ng Vice Presidente na sapat ang inihain nilang ebidensya para makakita ng probable cause ang piskalya at matukoy na may reasonable certainty of conviction ang kaso. Pasada Balita. Samantala, tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. 18 sinasabing dating Marines, Attorney Baligod, dating Congressman Defensor at broadcaster Jay Sonsa sasampahan ng reklamo sa DOJ. Detalye mula kay Patrol 24 June Samson. Nakatakdang magsampa ng reklamong cyber libel at perjury sa Department of Justice si dating Senator Antonio Trillanes IV laban kay Attorney Levy Baligod at 18 nagpakilalang mga dating Marines na nag-akusa sa kanya ng umano'y panunuhol sa mga investigador ng International Criminal Court. Isasama rin sa reklamong ihahain sa DOJ mamaya sina dating Congressman Mike Defensor, dating newscaster Jay Sonsa,
dating NTF LCAC spokesperson Lorraine Badoy at vlogger na si Cathy Binag na ayon sa kampo ni Trillanes ay naging instrumento sa pagkapakalat ng nasabing propaganda. Sa isang affidavit na inilabas ni Baligod sa press conference sa Club Pilipino, iginiit na 2 maleta na may tig $1 million ang inihatid umano ng mga dating Marine kay Trillanes upang bayaran ng ICC para imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna nang itinanggihan ni Trillanes ang aligasyon at tiniyak na hahabulin sa korte si Baligod at mga dating sundalo. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Matala mga mambabatas, hindi na dapat isama sa pagbabawal sa ilalim ng Anti-Political Dynasty Bill. Nag-uulat naman buhat kay Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Sana daw ay wag nang isama ang mga mambabatas o ang mga senador at kongresista na masaklaw sa sinusulong ngayon na pagbabawal sa political dynasty. Ito mungkahi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Paliwanag ni Lacson, kapag naman kasi mambabatas, hindi sila tagapagpatupad ng mga batas at kanilang wala sa kanilang mga kamay ang kapangyarihan, pondo ng bayan at impluensya, hindi gaya ng nasa executive, gaya ng presidente o ng local officials at mayor at gobernador. Kapag din mababatas, hindi sila mag-iisang nagdidesisyon dahil collegial body ang Senado at Kamara o marami silang nagpapasya. Iginit naman ni Lacson na hindi ito pagpabor sa 4 na magkakamag-anak o magkakapatid sa Senado. Tugon ni Senator Risa Ontiveros na siyang nagdidepensa sa anti-political dynasty bill, may panganib pa rin ng concentration ng kapangyarihan sa legislatura dahil nasa kanila ang power of the purse at posible ang conflict of interest. Tinanong naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri kung paano pipiliin kung sino ang tatakbo sa magkapatid o magkamag-anak na magkaaway at sino rin ang resolba nito dahil kung COMELEC dapat ay klaro ang patakaran dahil mayroon din ditong issue ng katiwalian. Ayon kay Ontiveros, sa version ng anti-political dynasty bill sa Senado, pag-uusapin ang mga potential na kasapi ng political dynasty para sila ang magkasundo, pero kung hindi nila marisolba ay dadaan ito sa drawlats o bunutan. Sa isang banda, iginiit ni Subiri na sa panukala ngayon, bawal nang tumakbo sa pagkakongresista ang gaya niya na senador ngayon na anya magiging pagkakait sa kanya ng pagkakataon at magkakait din sa kanyang constituent ng kanyang kaalaman. Tiniyak naman ni Ontiveros na pag-aaralan niya ang mga ibinigay na punto ni na Senator Lacson at Subiri. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. 4 na Bucor guards sibak sa pwesto makarang matakasan ng isang preso sa Sablayan Prison sa Occidental Mindoro. Detalye nagbabalik Patrol 24, June Samson. Agad na sinibak sa pwesto ang 4 na opisyal ng Bureau of Corrections. Makaraang natakasan sila ng isang person deprived of liberty sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Kinilala ang nakatakas na preso na si Tyrone de la Cruz y Resurrection, habang ang 4 na sinibak ay sina Corrections Officer 3 John Edic na Chief Commander, Corrections Officer 1 Nelbert Moro na Keeper Direct Custodian sa Building 3, Corrections Officer 1 Lexter Gonzales na nakatalaga sa Post Tower 1 Sentinel, at si Corrections Officer 1 Lionel Darol Orandain na nakapwesto sa Post Tower 1 sa Sentinel 2. Nadiskubre ang pagpuga makaraan ng isinagawang routine head count matapos namang patungo sana sila sa basketball court area. Sinamantala umano ng naturang preso ang pagtakas na dumaan pa sa pagitan ng Post Tower 1 at ng Post Tower 2 kahit na nakapag-responde agad ang duty personnel at nagpaputok pa ng warning shots, pero nakatakas pa rin si De La Cruz na tumakbo sa malapit na masukal na lugar.
Patuloy naman ang mga personnel ng Super Maximum Prison Facility sa manhunt operation para maaresto ang pugante sa pakikipagtulungan sa mga law enforcement agencies at sa Philippine Army. Nagsimulang makustodiya si De La Cruz noong July 31, 2015 at naipasok o tinanggap sa Bucor noong December 14, 2017. Makaraang inilabas ang commitment order na inisyu ng Regional Trial Court Branch 92 sa Calamba City, Laguna matapos na hatulang guilty sa kasong kidnapping with ransom at naharap sa parusang reclusion perpetua. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Unang bunso pa lamang po yan ang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Tayo po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang mga paalala ihahatid po sa atin ni Kapitan Wenner Contihino. Oros! 25 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning. That Patuloy ng ating balitaan, nababahala si Israeli Ambassador to the Philippines Dana Kirsch sa posibilidad na si Mojtaba Khamenei, anak na namatay na si Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, ang maaaring magmana ng pamumuno sa nasabing bansa. Ito'y matapos lumabas sa mga ulat na si Mojtaba ang itinuturong frontliner o frontrunner bilang susunod na Supreme Leader ng Iran matapos ang pagkamatay ng kanyang ama sa isang joint US-Israel strike. Sa eksklusibong panayam ng DWIZ, sinabi ni Ambassador Kirsch ang kanyang pagkabahala dahil maaari niyang ipagpatuloy ni Mojtaba ang plano ng kanyang ama na wakasan ang Estado ng Israel at ang pagnanais na magkaroon ng nuclear weapons. As I saw from the news, because I was unable to, and I cannot share like intel on the radio, but they are trying to pinpoint his son as the heir. But I imagine that it's the same blood that runs in his veins. He will continue on plotting for the destruction of the state of Israel and continue plotting for having nuclear weapons, and we have to make sure that he will be out of the picture as well. Tiniyak naman ng embahador na maingat at direkta ang mga sinasagawang hakbang na Israel dahil hindi anya nila gustong may mapahamak na inosenteng tao tulad na lang anya ng isang Filipina caregiver na namatay ng tamaan o patamaan ng missile ng Iran ang Tel Aviv. And basically we're in a very pinpoint and directed effort because we don't want to hurt the Iranian people and we are trying not to kill innocent people. So we were targeting very, very carefully, and that is in total contrast to what Iran is doing. Iran is basically bombarding us with their ballistic missiles all over the place, and they are concentrating on densely populated areas especially. So unfortunately, first loss in this campaign was a Filipina, Marianne De Vera, who from Pangasinan, who lost her life while she was selflessly taking care of her elderly patient. At yan po ang tinig ni Israeli Ambassador to the Philippines Dana Kirsch sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Iminungkahi naman ni Senator Erwin Tulfo na humanap ng ibang sources o pwedeng mapagkunan ng supply ng langis ng Pilipinas. Aminado si Senator Tulfo na nababahala siya kapag tumagal pa ang gyera at dahil posibleng magkaroon ng pagrarasyon ng supply ng langis at hindi ito sasapat. Duda rin ang senador sa pangako ng Organization of Petroleum Exporting Countries na dodoblehin ito ang produksyon ng langis dahil hindi pa naman tukoy kung saan daraan ang mga barko na naghahatid ng krudo. Kung nagbanta ang Iran na harangin at palulubugin ang mga oil tankers na daraan sa Strait of Hormuz. Inirekomenda naman ni Tulfo na ikonsidera ang pagbili ng oil supply sa Indonesia at Malaysia na sharing sources ng mga maliliit na players o mga maliliit na oil players. Pasada Balita! Samantala, Bureau of Customs hangdan sumunod sa suspensyon ng excise tax sa produktong petrolyo. Detalye mula kay Patrol 5,
Ayayupan ko. Aabot sa 25 hanggang 30% ang nakokolektang excise tax ng Bureau of Customs mula sa produktong petrolyo kada taon. Inamin ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na halos 1/4 ng kinikita ng pamahalaan mula sa importasyon ay mula sa excise tax ng krudo. Inamin ng Commissioner na maapektuhan ang koleksyon ng Bureau of Customs sakaling maipatupad ang panukalang bawasan o isuspend ang excise tax sa petrolyo sa gitna ng nakaambang krisis sa langis bunsod ng sigalot sa gitnang silangan. Gayunpaman, nakahandaan niyang sumunod ang Bureau of Customs anuman ang maging pinal na desisyon ng pamahalaan. It is Bacal number 5. Ayayupan ko para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Suportado naman ng Department of Energy, Oil Industry Management Bureau o DOE o IMB ang pagbibigay ng special powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero aminado si DOE o IMB Director Attorney Rino Abad na tali ang kamay ng Pilipinas pagdating sa usapin ng pag-i-import ng produktong petrolyo, may giyera man o wala sa Middle East. Well, ang emergency powers ay within the scheme ng estratehiya naman ng buong bansa, no, ng buong government, no. Hindi na ho kakaiba yan. At ang maganda ho dyan, kontrolado naman ng Kongreso yung mga parameters na ibibigay, including the period kung kailan siya i-exercise. At ang effect naman yan ay mapabilis yung kung anong programa ang pwedeng magawa ng government para din sa kabutihan ng ating mga kababayan. So, definitely we fully support yung ganyang mekanismo para ho mapabilis ho talaga. Kakaiba ho kasi ang bilis pag ganyan ho ang binibigay na power sa ating executive. At of course, yung effect niya sa bilis din ng aksyon ng mga department. Ayon pa kay Abad, mayorya ng mga ASEAN at East Asian countries ang nag-aangkat ng krudo sa gitnang silangan kahit pa ilang kapitbahay ng Pilipinas ang may sariling supply. Bagaman mayroon naman anyang ibang mapagkukunan sa labas ng Asya tulad ng Canada o Russia, malayo ang mga ito at posibleng mas magmahal pa ang krudo kung mag-i-import sa mga nasabing bansa. Talagang wala tayong choice. Nor yung buong ASEAN, nor yung buong Asia Pacific. Hindi ho tayo nag-iisa. Lahat ho yan, magsusource na lang ho away from Middle East kung tatagal pa ho. Like, sinasabi ni President Trump na baka umabot ng 1 month. Wala ho talagang choice kundi mag-source tayo sa ibang part ng mundo, no, away from Middle East. Samantala, humingi ng pangunawa si Abad sa publiko sa posibleng pagsirit pa ng presyo ng krudo sa merkado kaugnay ng kaguluhan sa Middle East. Of course, hindi ho natin masabi talaga na talagang kailangan ho natin na nag-deregulation tayo. Wala na ho talagang facility, wala na nga ho talagang trading arm ang ating government. Unfortunately, ibinigay ho natin to sa participation ng mga private sector. So, more than ever, we have to recognize yung importansya ng very close and harmonious relationship with the oil companies. Kasi tayo din ang gumawa ng sistema na ibigay natin sa kanila yung trabaho na yan. At of course, we recognize at most recognition na we have to really closely work with the oil companies. Yan po ang tinig ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Inumpirma naman ng Bureau of Customs na kabilang sa 6 na inendorsong kaso sa Department of Finance ang mga reklamo laban sa ilan sa kanilang mismong mga tauhan kaugnay sa paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act o Republic Act 12022. Batay sa draft criminal complaints, 3 consignee ang iniuugnay sa large-scale agricultural smuggling, habang 9 na personal naman ang sinasabing lumabag sa Section 7 at 14 ng RA 12022 at Section 3 ng RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bukod pa sa mga nasabing tauhan, 19 na personal pa ang sinampahan din ng mga kasong administratibo dahil sa pagpapabaya sa tungkulin. Nadiskubre ang mga paglabag sa investigasyon
ukol sa mga irregularidad sa importation at processing ng mga agricultural products sa Port of Subic. Tiniyak naman mismo ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na papanagutin ng adwana ang mga tauhan nito na madidiskubring lumalabag sa umiiral na batas. Pasada Balita. Niniwala naman si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na malabs na mangyari sa loob ng 2 hanggang 5 taon ang panawagang buwagin ng kanilang ahensya. Ipinaliwanag ni Commissioner Nepomuceno na kailangan magpasa muna ng batas at matagal na proseso ang gugugulin para maisakatuparan ng naturang panawagan. Sa kabila nito, ibinida ni Commissioner Nepomuceno ang nakamit na target collections ng adwana noong mga nakaraang buwan na resulta ng kanilang ipinatupad na reforma at modernisasyon. Pasada Balita. Samantala, iminungkahi ni Senador Sherwin Gatchalian sa Department of Energy na bumuo ng task force ang DOE para silipin kung sapat ang supply ng langis sa bansa sa gitna ng tensyon sa Middle East. Nangangamba ang senador na baka wala ng supply ng produktong petrolyo ang bansa bukod sa inaasahang pagtaas ng presyo nito. Sa ngayon anya, sarado ang Strait of Hormuz kung saan dumaraan ang 30% ng global oil transshipment. Pinasusuri rin ng senador kung may contingency measures ang mga oil company para matiyak na hindi mapuputol ang supply ng produkto. Dagdag pa ni Senator Gatchalian, 80% ng langis ng bansa nagmumula sa Middle East, kaya't dapat itong matugunan. Pasada Balita. Wala tayong choice kundi mag-import. Yun ang sinasabi dyan. Talagang i-import tayo. Ang langis natin, wala naman tayong sariling produkto. Kasi Inaano lang natin dyan, kung sakasakaling worst comes to worst, pag-aralang maigi ng pamahalaan kung ano yung pinakamabisa na paraan. Hindi yung ang mamamayan magtitipid tapos makikita mo yung mga opisyal ng pamahalaan, yung convoy, kasing haba ng release ng tren, di ba? yung sinabi ni Commissioner, magdo-donate pero sa mga taga-gobyerno. Oo. Hindi, ang problema naman kasi ron, laging ang mamamayan ang pinag-ihigpit ng sinturon. Tama-tama, pag-usapan, palalimin ho natin ang issue na ito sapagkat nasa kabilang linya po natin si Senator Sherwin Gatchalian. At magandang umaga po, Senator Gatchalian. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez, Senator. Morning, Sen. Good morning, Drew. Good morning, John. Magandang umaga sa inyong dalawa. Opo, salamat po sa inyo pong pagpapaunlak, Senator. Mainit pong usapan itong ating kinakaharap po na mga hamon, lalo po dito sa supply at presyo po ng krudo. Lalo't nagdeklara nga po, sabi na po si Pangulong Marcos na hihirit po siya ng special powers, na mabigyan po siya ng emergency or special karagdagang kapangyarihan ng Kongreso para po matapyasan ng excise tax sa langis. Ano na po ang hakbang po ng Senado? Tinatalakay na po ba ito o tatalakayin pa lamang? Pagdating sa mga ganitong usapin tungkol sa taxation, nag-uumpisa yan sa lower house, sa House of Representatives. So aantayin muna namin kung ano yung magiging takbo doon at kung tingin nila ay karapat-dapat ba itong proposal na ito. So aantayin ho namin yung sa lower house. Pero ako naman, personal kong pananaw dyan ay dapat maghanda tayo dahil itong nangyayari sa Iran ay pwedeng humaba at pwedeng kumalat. Yun ang medyo mahirap. Pag hindi mo masabi kung anong mangyayari, yung uncertainty na tinatawag natin, mahirap yan. Dahil kung uncertain ang sitwasyon, dapat maghanda tayo at bigyan natin ng ating Pangulo ng kapangyarihan na rumisponde kaagad. Kasi mabilisan to eh. John Drew, hindi pwedeng pag andyan na yung problema, tsaka ka lang re-responde. Dapat nakahanda na yung mga, kumbaga nakahanda na yung dapat mong gawin para mabilis yung pag-responde natin. Pero kahapon nanonood ako ng balita, mukhang may magandang development. Yung OPEC, yung Organization of Petroleum Exporting Countries, nagsabi na dadagdagan nila yung output
petrolyo. Opo. Kasama na dito ang Amerika. No, dahil ang Amerika isa sa pinakamalaking exporter ng petroleum or ng mga langis. So ang magandang balita kahapon sa internet nabasa ko na magdadagdag sila ng production. So sana magpababa yun ng presyo. Ang challenge lang po, Senator, kung saan daraan. Daraan yun. Lalo. Yan, Opo. isang problema yan dahil ang pinakamura, pinakamabilis ay dyan sa Middle East. At dyan tayo bumibili almost 70-80% ng ating supply galing dyan sa Middle East. So, ibig sabihin, nung sinara yung Strait of Hormuz, halos 20% ang nawala sa supply ng buong mundo. Kasama na tayo doon. Ngayon, pag manggagaling naman sa Amerika, mas malayo yun ang dadaanan. At medyo baka mas mahal dahil mas malayo. No? Pero ang kagandahan naman, meron ng hakbang yung mga oil exporting countries na magdagdag ng production para bumaba ang presyo. Pero tama ba yung pagkakaintindi ko kung ikaw ang tatanungin, Senator Win, bukas ka na bigyan ng kapangyarihan, dagdag na kapangyarihan ng Pangulo para gumawa ng kaukulang hakbang tungkol dito? Bukas ako, pero ang aking magiging pananaw dyan ay last resort na yan. Hindi pwedeng gamitin basta-basta dahil malaki ang mawawala sa kaban ng bayan. 150 billion a year ang mawawala. No? Pero hindi naman ganun tatagal, Senator, di ba? Ganun ba tatagal? Kahit na isang buwan yan dyan, kahit na sabihin na natin isang buwan is 15 billion pa rin. No? Malaki pa rin ang mawawala. Hindi barya yung mawawala. At isipin rin natin yung konteksto ng nanggaling tayo sa mababang economic growth last year, 4.4%. At kahapon lang nabasa ko rin na ang ating deficit ay mas malaki. Ibig sabihin, pag malaki ang deficit natin, mas malaki ang uutangin natin. No? So, ibig sabihin, ang ekonomiya natin ay mabagal. At kung mabagal ang ekonomiya natin, tapos babawasan pa natin yung ating koleksyon, may impacto pagdating sa mga serbisyong ibibigay natin. Alright. With regard do sa binabanggit mong mungkahi na task force, anong nakikita mong magandang magiging solusyon nito, Senator Win? Well, importante yung task force dahil dugtong-dugtong yung problema natin yan, lalo na pagdating sa langis. Importante na nagko-coordinate ngayon yung mga ahensya at mabilisan kasi minsan mabagal no? Usap lang, walang nangyari. For example, yung Pantawid Pasada, dapat nakakasana yan at ready na to mobilize. Pangalawa, yung supply natin ng langis, dapat pinag-aaralan mabuti. Actually, ang problema nung una, yung supply hindi yung presyo kahit na magbigay tayo ng subsidy, kung wala namang langis na pupunta sa ating bansa, di problema rin tayo. Tama. Diba? So, importante rin yung magkaroon ng coordination sa mga oil companies pagdating sa supply ng langis. So, marami kasing dapat tignan. For example, ang langis kasi may tinatawag natin domino effect. Dugtong-dugtong na yan. Correct. Yung presyo ng pagkain, presyo ng pamasahe, so dugtong-dugtong na yan. Opo, how about naman po doon sa mungkahi po na magtipid sa paggamit ng krudo, ng kuryente at yung pagpapatupad Actually, ng 4-day narinig ko yung work week. narinig ko yung inyong komento na tanggalin na muna yung mga hagad. Tama yun. No? Kasi minsan may nadadaanan ako, isang nakasakay, isang tao sa sasakyan. Actually, hagad naman, meron 5, 4. Diba? Ang nagbabayad ng hagad na yun, gobyerno. Tama kayo doon. No? Kasi imbis na isang sasakyan, isang tao, 5 sasakyan. No? So, hindi naman, dapat mag-isip-isip naman mabuti mga feeling VIP kasi maraming feeling VIP sa atin. No? So, yung iba nga, yung convoy kasing haba ng MRT. Tama ka doon. Ako sa Diba? Sangayon ako sa iyo dyan. Ang problema nito, Senator Win, kami, problema kami. Saan kami sasakay? Sa ipapanggasolina namin. Tapos itong mga taga-gobyernong ito, mga opisyal na to, kasing haba ng LRT. Sa panig ba ng Senado, ano kayang klaseng pagtitipid ang gagawin, Senator?
Actually, ako, hindi naman dahil mga kasamahan ko yung mga senador. Aha. Marami sa mga senador ay walang hagad. No? Pero mahaba convoy yan, ha? At least yung mga nakakasabay ko nakakasabay ko, ha? At least May convoy yan. nakakasabay ko. At least yung mga nakakasabay ko, wala. Hindi ko nakikita naman all 24. No? Pero ako, wala naman akong hagad. Ako lang mag-isa sa Okay lang naman kasi siguro isa, dalawa. Basic naman yun eh. Kung meron talagang backup eh. Normal yun eh. Pero yung lumagpas naman Part sa ng tatlo, security parang naman kasi exaggeration yun eh. naman siguro yun. Di ba, Oo Sen? nga. Yung Security sobrang yun dami. eh. Walang problema ron. Security yun eh. Oo. Ang kagandahan naman dyan, nakita ko yung marami ng tao ngayon bumibili ng e-vehicles. Tingin ko nga, baka mas marami pa bibili ngayon. Dahil ang una-una, yung mga may-ari ng e-vehicles ngayon, nakakatulong ng gabi, kampante, dahil di naman sila bumibili ng gasolina. Pero take no, sir. Sen, pero Eh. ang electricity, kumukuha rin ng crudo yan. Di ba? Di ba? Actually, ang electricity, ang kagandahan, ang Oh. ating kuryente ngayon, hindi na kumukuha sa crudo. Aha. Ano na tayo ngayon? Rekta na. Umalis na tayo sa crudo, matagal. Dahan-dahan natin tinanggal yan. Okay. No? Okay. Kaya mas episyente ang ating mga planta ngayon. Mhm. Ang kagandahan, pag tinitignan mo yung electricity prices ngayon, mas stable siya compared, let's say, to petroleum. Kaya isa yan, nakikita ko, long-term solution yung mag-switch tayo sa EV. Pero, Senator, dahil malapit na ang tag-init, alam mo naman natin, pag ganitong lalo na ang ganitong panahon, malakas tayo kumonsumo. Di ba? Oo nga. Oo, so paanong gagawin natin yan? Lalo na meron tayong ganyang krisis na kinakaharap. Alam mo naman natin, pag tag-init dito sa bansa natin, ay diyan nakabukas ang aircon, di ba? Electric fan. Tama. Malakas tayo kumonsumo Sa pag amin, ganitong bintana panahon. lang ang binubuksan. Natural yan. Every year, nakikita naman natin yan. Natural nangyayari yan sa atin. So, dahil nga ganitong ang sitwasyon natin, ang nakikita ko naman pagdating sa petroleum, ang epekto nito ay nasa una-una sa pamasahe, pangalawa sa pagkain, logistics, Basic, pangatlo sa transportation, syempre yung mga eroplano o mga nagbabapor. So yan yung mga may direct impact ika nga, no, dahil nga kumagamit ang petrolyo. So I think ang kagandahan, ang importante ngayon ay una-una i-monitor natin yung situation kasi nga nag-a-adjust rin naman ang buong mundo. At pangalawa, magtipid-tipid muna. Pinopropose ko nga baka kung pwede mag-implement tayo kasi mayroon na rin batas doon sa work from home eh. No, may batas na tayo 4-day sa work work week. from home. Oo, mag-work from home, mag 4-day work week. Huwag lang magmo-mall, baka work from home nga. Nag-mall naman, di pareho. May mga ganun. Yun lang. May mga ganun, 4-day work week, pero naglakwatsa Nasa naman. mall. Wala rin Nasa mall, doon nagtatrabaho. Kaya nga. So, pero effective yung work. Like kami dito sa Senate, 4-day work week kami. Effective dahil Friday, ang mga tao nasa bahay lang or nagwo-work from home na lang. And, Julihis lang ako kasama ka ba sa pulong ng Ethics Committee? Hindi ako member ng Ethics Committee dyan. Wala tayong makukuha information sa'yo tungkol doon sa ethics complaint? Wala? Wala akong direct na info dahil hindi ako member ng committee. Okay na lang sa leadership ng Senado. Wala bang ugong-ugong? Wala naman. Stable, very stable, masaya. At paspasan nga kasi magbe-break na kami in 2 weeks. So paspasan yung mga debate. Maganda yung pagdedebate sa floor. In fact, maraming nagpa-participate at yun naman ang kagandahan. Kahapon pinag-usapan namin yung anti-dynasty bill. Yun. At napakaganda yung tanong ni Senate President Tito Soto, mga kabit. No? Baka may interested kayo dyan, Drew, sa kabit. No? So, dahil nga dapat tingnan rin yung mga anggulo na gano'n dahil nga marami rin realidad natin, maraming mga ganitong sitwasyon. So dapat takpan ng mga butas ng batas para hindi malampas. Yo, Senator Win, with your indulgence, bigyan natin ng pangalawang pagkakataon yan tungkol sa kabit na yan. Mas maganda pag-usapan yan. Kamusta kami sa oras? Maganda. Ikaw nagsimula dyan, ha? Anyway, baka may karagdagan. May panawagan pa po kayo, Senator. Win, go ahead. Well, thank you, John at Drew. At ngayon kasi nasa isang masalimuot na sitwasyon tayo ngayon dahil nga sa Iran, kaya importante na
mag-monitor tayo. Ako, minomonitor ko very closely in situation, lalo na pagdating sa OFWs natin dahil halos 2 milyon ng OFWs sa Middle East. So, sana humupa na yung sitwasyon para bumalik na sa normal ang takbo ng buong mundo. Correct. Alright. So much, Senator Sherwin. At Thank saka you. Maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you. Alagaan ng katawan at ang love life, ha? Ingat, Senator. Good luck po, good luck. Alright, Umabot ba? Umabot ba? Dinig ba? Umabot. Si Senator Sherwin Gatchalian, ang Vice Chairman po ng Senate Committee on Energy. Siya rin po ang Chairman ng Senate Committee on Finance. Pasada Balita. Kalimutan yung kabit, ha? Pagtuunan natin ng pansin yan, ha? Next time. Political, dynasty. Kasama sa, pinag-usapan Pangklase. sa political Talagang dynasty. pinagliinan niya. Matindi. Pangklase. Siya. Sige, tayo po muna ay magbibigay daan muli sa ilang po mga paalala. Hatid po ni Senador Wenner Contihino. Oras! Itong minuto na lamang po sumapit ang ganap na alas 7. Oras po na eksakto yung punto, alas 7 na ng umaga. Narito po ating pakinggan ang munting paalala. Mensahe mula po sa ating ama ng impilan, Chairman po ng Ali Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabangon. Nature Month March. Some old-fashioned things like fresh air and sunshine are hard to beat. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan po maiksi, subalit makabuluhan at matamis na paalala. Mula po sa ating ama ng impilan, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation, walang dili iba, si Boss D. Edgar A. Cabangon. Sa balitang pangkalakalan, utang ng Pilipinas umabot na sa mahigit 18 trillion pesos nitong Enero ayon sa Bureau of Treasury. Pasada Sa Balita. balita sa ibayang dagat, mga apektado ng bakbakan sa pagitan ng Pakistan at Afghanistan, umabot na sa mahigit 66,000. Pasada Balita. Balitang pampalakasan, tennis tournament sa UAE kinansela matapos ang drone strike ng Iran sa isang oil refinery. Pasada Balita. Sa balitang pang-alusugan, polusyon, isa sa mga sanhi ng mental health problem ayon sa isang pag-aaral. Pasada Balita. At sa showbiz, Ann Curtis, ligtas ng nakapiling ang pamilya sa Oman. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita ngayong pong araw na ito ng Huwebes, Marso 5, taong 2026, nanindigan si dating Senador Antonio Trillanes IV na wala siyang ginawang masama sa pakikipag-ugnayan sa International Criminal Court o ICC. Aminado ang dating senador na tumulong lamang siyang mangalap ng ebidensya at mag-facilitate ng mga pagpupulong. Sa kabila nito, iginit ni Trillanes na hindi naman ito ipinagbabawal ng batas. Alinsunod niya ito sa mga umiiral na batas at polisiya ang naging komunikasyon niya sa ICC. Iginit din ng dating mambabatas na hindi siya nagbigay ng anumang pera o peking source o witness sa ICC. Pasada Balita. Pinaiimbestigahan na ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang kumalat na peking anunsyo ng suspensyon ng klase at trabaho mula Marso 4 hanggang 6 dahil sa pangamba ng posible anilang spillover effect ng sigalot sa Middle East. Ayon kay General Nartates, kanya nang inatasan ng Anti-Cybercrime Group para tukuyin ang nagpakalat ng fake news sa social media upang mapatawan ng kaukulang parusa. Kasunod nito ay nilagay na rin ng pulisya sa heightened alert ang buong puwersa upang mapigilan ang sinasabing spillover effect. Gayunman, nilinaw ng PNP Chief na wala silang namomonitor na anumang banta sa seguridad ng bansa kasunod ng gulo sa gitnang silangan.
Pasada Balita. Kaugnay niyan, gobyerno pinaglalatag ng mekanismo para matiyak ang kaligtasan ng mga OFW sa Middle East.Ag-uulat, nagbabalik si Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Mahalagang maglatag ang pamahalaan ng mekanismo para matiyak ang kaligtasan, proteksyon at kahandaan sa repatriation ng mga OFW na apektado ng tensyon sa gitnang silangan. Ito niyag ni Senator Bamakino sa paghahain ng Senate Bill o ng paghahain ng Senate Resolution 321 kung saan nakasaad ang bigat at panganib na madamay ang mga Pilipino sa mga conflict-affected areas sa gitnang silangan matapos ang pagkasawi ng Pinay caregiver na si Mary Ann de Vera sa Tel Aviv, Israel. Giit ni Aquino ang kawalan ng katatagan ay banta sa buhay at kabuhayan ng mga Pinoy dahil lumalawak na saklaw ng mga pag-atake na nakakaapekto sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Mahalagaan niya na kumilos na agad ang gobyerno para matiyak na nakapwesto na ang pag-monitor, pagtulong, evacuation, repatriation ng mga kababayan natin kung kinakailangan. Kabilang sa dapat anya mapaghandaan ang pre-identification ng evacuation corridors, transport contracting, contingency shelters, at close coordination sa mga host government ng mga bansang apektado ng krisis. Umapila rin si Senator Aquino na magbigay ang pamahalaan ng welfare at legal assistance tulad ng tulong pinansyal, emergency livelihood support, psychosocial services at reintegration para sa ligtas na pagbabalik ng ating mga kababayan. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, bagong Kamuning Footbridge at Busway Station, i-inspeksyonin mismo ni Pangulong Marcos ngayong araw. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nakatagdang inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong alas 9 ng umaga ang bagong Kamuning Footbridge at Busway Station sa lungsod ng Quezon. Makasama ng Pangulo sina DOTR Secretary Giovanni Lopez at DPWH Secretary Vince Dizon. Bahagi ang proyektong ito ng modernisasyon ng EDSA Busway System na pinatutupad ng DOTR katuwang ng MMDA at DPWH. Pinagsama sa proyekto ang rehabilitasyon ng estasyon at pagtatayo ng bagong footbridge upang masiguro ang ligtas at maayos na biyahe ng mga commuters. Sinimulan ang proyektong ito noong Agosto ng nakarang taon bilang bahagi ng pagpapalakas ng intermodal transport system sa EDSA. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Iba pang balita, formal lang ipinag-utos ng Kamara sa House Committee on Ethics and Privileges ang agarang pag-aksyon at pagsasagawa ng meeting para suriin ang kontrobersyal na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Suntay sa aktres na si Ann Curtis. Matatandaan sa gitna ng pagdinig ng House Committee on Justice impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, ibinahagi ni Suntay ang kanyang imahinasyon at ang pag-amin ng kanyang yung pag-iinit niya nang makita o yung pagnanasa niya nang makita si Ann. Sa hearing ng Justice Committee, tinawag ni Vice Chairperson San Juan Representative Isabel Zamora na offensive, uncalled for at irrelevant ang mga pahayag ni Suntay sa pagdinig. Ang aksyon ng Kamara ay inihayag sa plenaryo ni Zamora matapos irekomenda ni Laguna 1st District Representative Ann Matibag, chairperson ng House Committee on Women and Gender Equality, na imbestigahan ng Ethics Committee si Suntay. Inaasahan namang dadalo si Suntay sa mga pagdinig sa sandaling ma-schedule na
ng Ethics Committee ang hearing na pinamumunuan ni 4Ps Party List Representative JC Abalos. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitaan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang political strategist na si Ginoong Lito Banayo. Sir Lito, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIZ, LU Channel 23, sir. Good morning po, Sir Lito. Magandang umaga sa iyo, John at Drew, at sa lahat ng tagapakinig niyo dyan sa DWIZ. Right. Right to the point na katanungan, ano po ang impact, Sir Lito, ng maagang ikangay deklarasyon ni VP Sara para ikangay tumakbo bilang presidente sa 2028? Well, unang-una, matagal na kasi, tingnan natin yung kasaysayan ng Vice President. Ano? Lahat ng Vice President ng Pilipinas, normally, tumatakbo ang presidente pagkatapos nung presidente niya. No? So, ang kaisa-isa lang katangi-tanging exception dyan na natatandaan natin ay si Noli De Castro. Si Vice President Noli De Castro na naging katambal ni GMA noong 2004. Noong 2010, hindi na siya nag-ambisyong mag-Vice President at bumalik sa industriya ninyo, no, ng mga ng broadcast journalism. No? Pero everybody else, mula pa noong panahon ni Quezon, no, lahat yan, pag naging vice presidente ka, susunod na ambisyon mo o step mo ay maging presidente. So, having said that, ang malimit na tinatanong ay bakit ganito kaaga? Well, unang-una nga, masyado na siyang binakbakan na since 2024, di ba? Nag-file ng impeachment case against her na hindi naman natuloy ang trial sa Senado dahil among other things, meron Supreme Court decision na nagkamali ang House doon sa pagmamadali ng kanilang impeachment complaint. No? So, since beleaguered na siya, kung basta binabanata na siya halos araw-araw, no? Might as well say na, eto, kasi kandidato ko, tinitira niyo ako ng tinitira. No I politika. think that's how pamumulitika ng lahat ito. So, diniretso na niya, tinuluyan na niya na... Tinuluyan na niya. Ito naman ang talagang ano nyo, di ba? Declare ko na. Parang gano'n na nangyari siya. Advantageous ba sa kanya yun, Sir Lito? May pros and cons ba? Tingin ko pro rather than con. Kasi nga, maaga naman siyang binanatan para masariwa lang natin again ang ating pagtanaw dyan. Si Vice President Jojo Binay, natatandaan nyo noong 2010, nanalo siya vice presidente. Ang pangulo noon ay si Pinoy, no? 2014 nang umpisahan siyang banatan ni Senator Alan Cayetano, Senator Antonio Trillanes doon sa Blue Ribbon Committee ng Senado, no? So bale 2 years before the elections, no? Binanatan siya ng binanatan. Ang naging problema doon, hindi siya sumasagot. 'Di ba? Hindi matagal na siya binabanatan, hindi siya sumasagot. Kaya yung kanyang ratings na kung basta napakataas. Bumagsak. Yung survey numbers niya bumagsak ng unti-unti, no? At doon nga nung panahon na 'yon, nung nakita ko na pababa si VP Binay, hindi naman umaangat si Mar Rojas na siyang magiging kandidato ng Liberal Party. Doon yung lumipad ako sa Davao para hikayatin si Mayor Rodrigo Duterte na tumakbong presidente. No? I remember, sariwa sa isip ko yon kasi January 8, 2015 nang nakumbinsi namin si Mayor Duterte na mag-ikot-ikot sa buong bansa at magpakilala. Alright. Opo, Sir Lito, binanggit nyo na rin naman kanina itong impeachment. Ano ho ang magiging impact nitong impeachment, lalo kahapon, sufficient in form and substance na itong impeachment? Ano magiging epekto po nito kay VP Sara? Depende yan sa mga mangyayari sa susunod na 60 araw, 60 days, which was yung balintaning na binigay ng Supreme Court para isampa, kung isasampa man, yung impeachment complaint sa plenaryo. Ano?
So may 60 days itong Justice Committee para kumuha ng mga witnesses kung gusto nila, mga affidavits kung gusto nila. At meron din naman pagkakataon, in fact, binigyan na ng 10 araw si Vice President Sara para sagutin yung articles of impeachment. Yung form and substance, hindi pa yan pre-trial, wala yan. Yan sinasabi lang na kailangan natin bigyan ng recognition itong mga artikulong ito para mapagbigyan ng kakataon both yung inaakusahan niyang articles na yan at yung mga nag-aakusa na i-present yung kanilang katibayan na totoo itong mga sinasabi nitong articles na ito. Right. So depende yan. Depende yan kung paano sasagutin ni VP Sara, no? Or ng kanyang mga abogado. Hindi ako sigurado kung pwedeng siya mismo humarap or yung mga abogado niya lamang, no? Oo. So pagdating noon, after 60 days, gagawa na ng committee report, no? Ang Committee on Justice headed by Luis Tro of Batangas, no? At tapos yan ay pagdidibatihan pa uli yan sa plenaryo. Or kung meron na silang sufficient numbers, Diretso sa Senate. pareho nung dati, 215 signatures, no? Diretso sa Senado. Kaya lang ang ginawa ng Supreme Court ngayon, dumaan kayo sa proseso, hindi yung nag-file kayo ng article ngayon, bukas na meron ng 215 signatures. Right. Sir Lito, may nang babanggit na malaki raw ang naging epekto nung pagdedeklara ni VP Sara ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa magiging galaw ng mga mambabatas dito sa impeachment complaint. Can you see that? Nakita niyo Yes, ba? yes. Posible yun. Oo, kasi unang-una, well, ganito yan malapit na kasi yung 2028, no? 2 taon na lang, 2028 na. In fact, kung ang titingnan natin yung pag-file ng kandidatura para sa presidente, October of 2027 yan. So that's about a year and 5 months from now, no? So maiksi na yung panahon na yan. Ngayon, kung unang-unang titingnan ng mga congressmen, kasi aminin na natin, no? Lahat naman ng politiko, ang unang priority yung sarili nila. Of course. I mean, tanggapin na natin yun, no? Being a political realist, no? So, ang isipin yan, una, papasa ba to sa Senado? I mean, mako-convict ba si Sara sa Senado? No? Kung ang bilang ng mga yan, miski natin i-file itong articles of impeachment na ito at padala natin sa Senado, kung mananalo pa rin o hindi mako-convict si Sara, edi para lang tayo nagmukhang tanga. Di ba? Number 1. Number 2, ako ba, ang aking boto ba bilang congressman for re-election, no? Or ng aking asawa, anak, kapatid o anuman, hanggat hindi na itong anti-dynasty bill, maapektuhan ba kung boboto ako kontra kay Sara? Kung ako'y taga Visayas o Mindanao, magdadalawang isip ako. Kasi nakita natin noong 2025 midterm elections na napakalakas ng Duterte brand sa Central Visayas at sa Mindanao. That constitutes 34% of the national vote. No? 1/3 of all Filipinos, no, na nakatira sa Cebu, Dumaguete, Bohol, Siquijor, all the way to Mindanao. That's 1/3 of the entire vote of the country. No? So mag-iisip ka. Yun ding re-election ni Senator, mag-iisip din. Di ba? Kasi kung ikaw ay, halimbawa, ikaw ay kandidato for re-election sa 2028, bumoto ka against Sara, tingin mo ba boboto ka ng mga taga Mindanao at ng mga Central Visayas? Ng mga Cebuano? So, yun ang political kasi ito eh. Hindi naman, sa totoo lang, no, tapatan, ang purpose lang tingin ko ng mga kaaway ni VP Sara ay siraan siya ng siraan. Okay. Para yung ginawa rin kay Binay noon. Sisiraan ng sisiraan, sisiraan ng sisiraan, gagawa ng mga kung ano-anong affidavit, gagawa ng kung sino-sino mga testigo na magsisinungaling o ano, para siraan yung kandidato. Para, kasi ngayon, lumalabas, nagsosolo siya di ba? Di wala nga kandidato administrasyon. Di ba? At pag tiningnan mo yung mga kabinete ni Pangulong BBM,
sa surveys, kung isasama mo sa surveys, wala pang 1% ang boto eh. No? Okay. Pumapangalawa ngayon si dating VP Lenny. Oo, if I'm not mistaken, yung huli, 33% si VP Sara at 15% si dating VP Lenny. Opo. Tapos Sir, si Tulfo opo. na. Sir Lito, so ang fearless forecast mo, walang conviction? Walang conviction. Okay. Alam nyo, ang nasa saligang batas, kailangan mo na 16 na boto para ma-convict. No? Para ma-convict. Maski na si Bato o si Bongo, dalhin nila sa The Hague, 2 boto pa rin yon na absent. So yung absent, bawas yun sa 16. No? Halimbawang makulong yung mga senador na dahil dito sa flood control scam, no? Wika natin at sabihin natin at 3 yata yon. Kung hindi ako nagkakamali. 3 pa rin yon na hindi makakaboto o hindi boboto dahil wala nga, nakakulong no? Hindi makakapunta sa Senado. So you have 3 plus 2, 5 na kaagad ang hindi mabibilang yung boto nila. So hindi mo makukuha yung 16. Meron naman mga loyalist pa dyan, si Inday Sara, si Marcoleta, si Robin Padilla, si Amy Marcos, at kung sino-sino pa. Si Mig Subiri, taga Mindanao yan. Duda akong boboto yan for conviction. No? Hindi ito base sa ebidensya. No? Hindi ko I'm not preempting the evidence, whatever it may be. Kung hindi, based on since impeachment is really a political process, more than a legal process. Alam natin yan, nangyari kay Erap. Panahon ni Erap, no? Sa totoo lang, meron na kaming ako yung Secretary for Political Affairs ni Erap, no? At the same time, Philippine Tourism Authority GM. Meron na kaming 16 na boto Sure na. So hindi makukuha yung 11 pang boto, 11. So hindi kami, panalo na. Pero dahil nagkamali doon sa second envelope yung mga abogado ni Pangulong Erap, nagkaroon ng walkout, nagkagulo-gulo sa karsada. So, political process lahat ito. Hindi ito talagang based on evidentiary merits. Sir Lito, having said that, at binabanggit mo na talagang malakas aminado naman, malakas si VP Sara, anong nakikita mong pwedeng gawin ng iba para matapatan at makakuha ng katapat para ipanlaban kay VP Sara? Well, tayo kasi for the past, since nung 1992, since nung 1987 Constitution, the first presidential election there was in 1992. 8 ang kumandidato nun, no? Tapos nung susunod na lahat ng election na yan, maraming kandidato, more than 2. Ngayon, numbers wise, kung mangyayari yung posibilidad na 2 lang ang kandidato, edi 1-on-1 ang bakbakan diyan. Ayan, may laban kay VP Sara, no? Kung malakas yung kabilang kandidato, kaya tapatan yung lakas niya, no? Then 1-on-1 yan. Pero sa ating kasaysayan hindi nangyayari yan no? Yung 1-on-1 na labanan. Except nung panahon pa nung bago mag-martial law. Okay. So, dapat may mga iba pang pagpipilian, Sir Lito. Diba? Meron na bang mga kayo nakikita na possible na makatapat ni VP Sara? Maraming mga halimbawa inuudyo ka ng mga pinklawan, sabihin na natin, na tumakbo uli si Vice President Lenny. Ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo, no? Kasi nga sa surveys pumapangalawa siya, meron pa siya mga 14 or 15%, no? But the question is, again, balik tayo sa kasaysayan, walang tumakbong presidente minsan na pumangalawa at tumakbo uli na nanalo. No? Walang second chance ang Pinoy Pag ang Pinoy mahilig sa bago, hindi ina-appreciate lagi bagong mukha. So, tumakbo si Ping Lacson, presidente. Ako pang nag-handle noon, 2004. Natalo ni FPJ at ni GMA. Tumakbo ulit itong huli, 2022, di ba? Sila ni Tito Soto magkatambal, talo rin. Si Raul Roco tumakbo noong 1998,
Tapos tumakbo ulit nung 20, ano ba yan? 2004. 2010. 2010. No? O 2009. O, 2004. Ayan. 1998 saka 2004. Talo rin. Ganun eh. So, syempre, naiisip din naman yun ni Vice President Lenny na ngayon ay mayor. Pagkatapos bagong-bago siyang mayor, no? At ako naman naniniwala doon sa sinasabi niya. Gusto niya munang ayusin yung Naga City. Gusto niyang mapakita sa mga bumoto sa kanya doon sa Naga na karapat-dapat namang siya iboto. No? Matatandaan niyo si Isko Moreno, akong nag-handle. Di ba? Nagalit pati mga taga-Maynila sa kanya kasi 3 taon pa lang siyang mayor, tumakbo na siyang presidente. No? So parang maraming nabitin sa mga taga-Maynila sa kanyang maganda sanang papamalakad, no, ng City of Manila. Alright. So yan, I don't know, maghahanap pa tayo kung sino pa ang susulpot na bagong mukha, no, na pwede. Alright. Sa inyo pong pagkakataon, Ginong Banayo, baka may karagdagan pa po kayong pahayag. Lalo na sa ating mga kababayang botante, sir. Mga panawagan po ninyo. Well, para sa akin kasi ang dapat tutunan natin ng pansin sa mga panahong ito ay yung lumalalang estado ng ating ekonomiya, no? Hirap na ang mga tao sa taas ng bilihin. Ngayon nangyari pa itong Iran-Israeli-US war, no? So nakakaano dahil tinatayang sa susunod na linggo, sa Martes na susunod, tataas ng 9 pesos ang presyo ng diesel. 9 pesos per liter. Tumaas yata ng 1 something, 190 or 170. Sa susunod na linggo, magiging 9 pesos ang dagdag sa diesel. No? So, you can imagine that cuts across all commodities. No? Pagkatapos, ang ating stockpile dahil ang ating industriya ng langis ay kontrolado ng pribado. Walang pakialam ang gobyerno dyan. Deregulated yan no? Ang stockpile niya nasa 1 buwan lang kung tumagal yung giyera doon sa Iran, no? At sarado yung Strait of Hormuz, 30 days from now, wala tayo ni isang patak na langis. So, yan ang mga problema dapat pinagtutuunan ng pansin muna ng ating mga hinalal na opisyal. Paano natin maisasalba o maitatawid man lang, no, ang taong bayan, no? Alright. Salamat Alright. po, Sir Lito, sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Ingat Thank po you, sir. kayo. Good luck Ingat po, sir. Salamat John at Drew. Salamat sa inyo. po. Si Ginoong Lito Banayo, isa pong political strategist. Pasada Balita. Tama naman. Pagtuunan ng pansin talaga yung mga... Actually, mga ganitong panahon, dapat ang politika sineset aside. Dapat ang pag-isipan natin ng magandang solusyon. Prioridad ang taong bayan. Kung ano nga ba ang makakatulong sa atin. 4-day work week, 2-day work from home. 2-day work week. Work from home. O kung saan mga pagtitip, pwede kayong makisakay sa mga sasakyan ng gobyerno. Kung susunduin tayo ng bus ng BJMP. Basta naka-letter P. Basta naka-orange po na t-shirt. Yan po yung mga dapat hong... Panukala lang naman yan. Naman, panukala lang naman. Okay, Gusto mo ba? Ha? Gusto mo ba yung gano'n? Hindi, may bus din ng NBI. Letter P rin yun. Dilaw yata yun. Tsaka Supreme Court. Kailangan naman, naka-robe ka rin. Or PhilHealth. PhilHealth? May bus din. Hindi, ambulansya yata. Ambulansya ba yun? Gusto mo ba doon sa PhilHealth? Ewan ko. Ewan ko si Kuya Winer paanong natin ang paraan yan. titip. Alam mo naman mga Pilipino, magaling dyan. O siya, sige, tayo po muna ay magbibigay dan muli sa ilang po mga paalala oras, Doc Winer. 1 na sandali makalipas ang ikapito ng morning. Oras hatid na ng dispensa si Quezon City 4th District Representative Jesus Bongsuntay sa mga taong kanyang nasaktan o na-offend. Sa ambush interview, sinabi ng kongresista na analogy o pagkukumpara ang kanyang ginawa at wala siyang intensyon para makasakit ng tao. Anya, nagsisisi siya na mayroon siyang mga nasaktan pero hindi niya pinagsisihan ang kanyang mga nasabi sa pagdinig ng House Committee on Justice. Ikinalungkot din ni kagalang-galang na Congressman Suntay na mas inuna pa niya ang issue ng kanyang ginawa kaysa ang atupagin ang impeachment laban kay VP Sara.
Anya, marami pang dapat na pag-usapan na mahalagang issue sa bansa, partikular ang excise tax, lumalalang tensyon sa Middle East at iba pa. Matatandang nagbitya ang viral video ni Congressman Kagalang-Galang Suntay matapos ang mga binitiwan niyang pahayag tungkol sa aktres na si Ann Curtis habang tinatalakay ang mga grounds of impeachment laban kay VP Sara. Pasada Balita. Update niyan, Gabriela Women's Party List maghahain ng ethics complaint laban kay Quezon City Representative Jesus Bong Suntay. Detalye buhat kay Patrol 30 Jelly Mendez. Nakatakdang maghain ngayong araw ng ethics complaint ang Gabriela Women's Party List laban kay Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Ito'y kasunod na mga naging pahayag ni Suntay sa pagdinig ng House Committee on Justice tungkol sa aktres na si Ann Curtis. Pangunahan ni Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago kasama ang mga women's right advocates ang pagsasampa ng reklamo sa House Committee on Ethics and Privileges dahil sa sexist at inappropriate remarks ni Suntay. Una nang inihayag ni Elago na ang mga imahinasyon ni Suntay patungkol sa isang babae ay malinaw na pambabastos sa kababaihan. Binigyan diin ng kongresista na hindi katanggap-tanggap at nararapat lang na mabigyan ng karampatang parusa at kusang loob na sumailalim sa gender sensitivity at training si Suntay. Matatanda ang kagabi ay pinag-utos na ng Kamara sa Ethics Committee na agarang aksyonan at magkasanag meeting para suriin ang kontrobersyal na pahayag ni Suntay na malinaw na offensive, uncalled for at irrelevant. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulap para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Walang puwang sa mga pagdinig ng Kamara o saan mang venue ang mga bastos at hindi tamang mga pahayag lalo na sa mga kababaihan. Ito ang binigyang diin ni House Justice Committee Vice Chairperson Isabela Zamora matapos ang kontrobersyal na pahayag kaugnay sa imahinasyon at pagnanasa ni Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Suntay sa aktres na si Ann Curtis. Sa gitna ito ng deliberasyon sa dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ikinalungkot naman ni Zamora ang pangyayari na tumapat pa ngayong buwan ng kababaihan ang National Women's Month. Ipinaliwanag ng kongresista mula San Juan na ang kanyang motion na alisin sa record sa mga pahayag ni Suntay dahil ito ay offensive, uncalled for at irrelevant. Iginiit ni Zamora na unbecoming o hindi angko para sa isang kongresista na umakto tulad ng ginawa ni Suntay na nagbanggit pa ng pangalan ng isang babae. Nagpaalala naman si Justice Committee Chairperson Jervy Luistro sa mga miyembro ng komite na mas mainam kung ituon na lang sa subject matter sa impeachment, tumuon na lamang sa subject matter at huwag lumabas sa diskusyon. Pasada Balita. Indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitaan, kabalitaktakan na medyo ironic kasi dahil sa pahayag ng mismong ina ng Lungsod Quezon Na si Mayor Joy. Oo. Nais niya personally na mag-apologize itong kanyang kababayan dahil sa inappropriate remarks. At itong matindi, ang binabanggit dito, isa sa mga troubling is the fact that as a former member ng City Council, si Congressman Jesus Bong Suntay, bahagi siya ng kapulungan na nagpasa ng Gender and Development Code. Isa pa dito, at sabi niya, moreover, he was the majority leader of the City Council when we passed Bawal Bastos Ordinance, sila pala yun. which Siya pala. declares that lewd, malicious, and demeaning remarks and acts have no place in public life. The Quezon City instituted this policy in 2016 ahead of the National Safe Spaces Act. Diba? Pala. Napaka-irony, di ba? Sama siya sa bumalangkas at bumuo ng ordinansa laban sa bastos, pero
ang nangyari, Ba't naman kasi yun ang naisip niya? ewan natin, tanungin natin siya. Pero ang matindi kasi, parang ano yung pagkakabasa ko hindi siya nagsisisi sa kanyang mga nasabi sa pagdinig. Pero sa nagsisisi siya dahil meron siyang nasaktan. Di ba? Parang sa'yo, sa Ano palagay ba yun? mo, isa bang Ano ba yan? paghihingi ng Figurative lang paumanhin? ba yan? Figurative speech lang ba yan? Anyway, sabi nga nila, kahit wala ka mang nalabag na batas, kung wala man ha, masaya ka ba sa ginawa mo, sa mga naging pahayag mo? Yung pagbanggit lang ng pangalan. Actually, hindi. Tsaka yung, sabi nga nung iba, wrong place, wrong word. The wrong time. At the wrong time. Diba? Kung ano man yung purpose mo, ano man yung, ulitin ko nabanggit niya yung bagay na yan dahil sa meron siyang gustong palabasin at ipagtanggol ang isang babae sa katauhan ni Vice President Sara Duterte. Na babae rin. Na babae rin. Pero ang nangyari, yung pagkakahalimbawa niya, yung pagkakahambing niya, medyo sumabit yata siya rito sa kabila. And to think na isang sikat na tao yung kanyang binanggit. Sabihin na natin walang binanggit or meron. Babae. Alam naman natin. Kataon pa National Women's Month. Correct. Di ba? Ano kung binanggit Ano? Ayoko na. Baka ako saan mabot. Ikaw na. Ako na ba? Ikaw na. Nakadalawa ka nga eh. Ikaw na. Ito po, sa kaunay pa rin balita, ha? Huwag nyo kami pagagalitan, ha? Siya pa Magbabasa rin. lang kami, ha? Maaring pumasok sa paglabag sa batas ang paglalantad at pagmamalaki sa publiko ng malaswang pagpapantasya laban sa isang babae. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro na isang babae, kung ang pag-iisip nananatili lamang sa utak o puso ng isang tao, hindi ito maituturing na krimen. Ngunit, kapag ibinulalas ito at ipinahayag sa publiko laban sa isang partikular na babae, maituturing na itong sexual innuendo at maaaring saklaw ng Safe Spaces Act. Ginawa ni Undersecretary Castro ang pahayag kasunod ng statement ni Congressman Jesus Bongsuntay tungkol sa aktres na si Ann Curtis. Sa tanong kung siya ba na-offend bilang babae, diretsang sinabi ni Yusek Castro na nasaktan siya para sa lahat ng kababaihan. Anya, hindi dapat ituring na karangalan para sa isang babae ang maging paksa ng malaswang imahinasyon na ipinagmamalaki pa sa publiko. Pasada Balita. Tama-tama, hindi lang naman National Women's Month ang issue doon. Panahon ngayon ng pagtitika. Diba? Magmamahal na araw. Mahal na araw Idikit mo pa talaga. Hindi, totoo naman. Dapat Pero abstinence. Sa akin lang, Kuyang Drew, mga kabalitan-taka, ha? Hindi naman kailangan Women's Month o Women's Week Araw-araw, pag maggagalang ka sa kapwa Dapat naman. dapat araw-araw, minuto. Respect Diba? begets respect. Sabi nga natin, kung sa inuman yan, sa kwentuhan, Eh, sa yun, kanto, doon. tayo-tayo, walang problema. Walang problema yan. Pasikatan pa yan Pagalingan Pataasan kaso, ng ano public servant ka Nasa public hearing Napanood ka pa. Napanood ka on national television. Baka napanood pa ng anak Diba? mo. Ng anak mo. Ng asawa mo. Ng nanay mo kung buhay pa. Ng tita mo. Ng mga pinsan at kamag-anak mo. Ayun masaya ba sila? Magtika ho tayo. Ano mantika? Magtika. Okay. Magnilay-nilay. Muni-muni. Dahil si Jesus, hindi si Kong ha, si Jesus Cristo. Pagkamatay ni Jesus Cristo. Palapit na Ay, pastor, ikaw na. Ito na nga. Sa iba pang balita, iba naman po tayo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at South Korean President Lee Jae-myung ang Philippines-Korea Business Forum na naglalayong palakasin ang ugnayang pangkalakalan ng dalawang bansa. Layunin ng forum na isulong ang Vision 2030 na nagtatakda ng target na $20 billion na bilateral trade pagsapit ng nasabing taon. Hangad din itong magtatag ng mas matibay na koneksyon para sa international trade at makamit ang paglagos sa pamagitan ng pagsasailalim ng strategic partnership sa mahalagang sektor tulad ng manufacturing, investment, energy, kabilang ang nuclear energy at advanced infrastructure.
Ayon sa dalawang leader, mahalagang hakbang ito upang higit pang mapatatag ang ugnayan pang-ekonomiya ng Pilipinas at soccer. Pinagtibay din ng dalawang pangulo ang kanilang pangakong palakasin ang ugnayan at suportahan ang bawat isa. Pasada Balita. Naalala naman si dating Energy Secretary Rene Almendraz sa first quarter performance ng pambansang gross domestic product. Ayon kay dating kalihim, mahinang paggastos at mas kakaunting infra spending ang paunahing dahilan ng paghihina ng ekonomiya sa unang bahagi ng taon. Dagdag pa ni Almendraz, mas dapat tutukan ng pamahalaan kung papaano makababawi ang bansa sa aspeto ng ekonomiya kaysa sa posibleng epekto ng digmaan sa pagitan ng Israel at sa Estados Unidos kontra Iran. Iniulat naman ng Switzerland-based na UBS Investment Bank na maaaring mag-recover ang pambansang GDP sa 5% sa taong 2026 matapos umabot ito sa 4.4% noong nakaraang taon. Pasada Balita. Magbabalik po kaming muli makalipas lamang ang ilang mga paalala oras, Doc Wenner. 15 minuto po bago sumapit ang ganap na alas 8. Dita babawiin ng Land Transportation Office ang lisensya ng 7 driver na nahuling nagmaneho habang nasa impluensya ng alak sa isinagawang operasyon sa Quezon City. Batay sa ulat ng Law Enforcement Service Field Enforcement Division ng LTO, nahuli ang mga driver na lumabag noong Pebrero 27. Sa masusing investigasyon, nakumpirmang nilabag ng mga ito ang Anti-Drug and Drug Driving Act o Republic Act 10586 kung saan lumabas sa pagsusuri na ang kanilang blood alcohol concentration umabot mula 0.123% hanggang 0.438%. Tiniyak naman ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacalinaw na mananatiling mahigpit ang kanilang tanggapan sa pagpapatupad ng batas sa pagmamaneho habang lasing upang maprotektahan ang mga motorista at mapababa ang aksidente sa mga lansangan. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Abot na sa mahigit 18 trilyong piso ang pambansang utang ng Pilipinas hanggang nitong Enero. Ito ang binunyag ng Bureau of Treasury matapos maitala sa 18.13 trillion pesos ang outstanding debt ng pamahalaan noong Enero o 2.41% na mas mataas mula sa 17.7 trillion pesos noong Disyembre. Mas mataas din ito ng mahigit 11% kaysa naitalang 16.3 trillion pesos sa kaparehong panahon noong isang taon. Bagaman patuloy ang paglobo ng national debt o pambansang utang dahil sa pag-frontload ng pamahalaan ng mga karagdagang loan mula sa ibang bansa, nilinaw ng ahensya na nananatili naman itong matatag. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nasa 66,000 katao na ang naapektuhan ng digmaan sa pagitan ng Pakistan at Afghanistan. Ayon sa United Nations International Organization for Migration, posible pang dumami ang bilang ng mga madidisplace dahil sa naturang tensyon. Nauna nang iniulat na daan-daan na ang mga namatay dahil sa bakbakan, mapamilitar man o sibilyan. Nabatid na nakasentro ang bakbakan sa pagitan ng militar ng Pakistan at ng Taliban sa tinaguriang Durand Line na nagsisilbing border sa pagitan ng dalawang nag-aaway na mga bansa. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Tennis tournament sa UAE kinansela matapos ang drone strike ng Iran. Alamin natin ang sports update mula kay Anjo Riñon. Kinansela ang Association of Tennis Professionals Challenger Tennis Tournament sa United Arab Emirates matapos na maantala ang laro dahil sa drone strike na tumama sa mga kalapit na oil refinery sa lungsod ng Fujairah. Ayon sa organizer, napilitan silang itigil ang kompetisyon matapos magdulot ng sunog ang mga bubagsak na debris mula sa na-intercept na drone sa isang oil field ilang kilometro mula sa nasabing venue. Ayon sa APT, pangunahing prioridad nila ang kaligtasan at kapakanaan ng mga manlalaro, gayon din ng tournament personnel.
Samantala, ipinagpaliban din ang opening round ng Qatar 1812km race ng FIA World Endurance Championship na nakatakda sana sa huling bahagi ng buwan ng Marso, bunsod na rin ng pabago-bagong sitwasyon sa Middle East. At yan ang balitang pampalakasan sa araw na ito. Para sa impilang may tolong lakas, DWIZ. Ako po si Anjo Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Alam nyo ba na may magbabalita ng balitang pangkalusugan sa katauhan ni Yvette o Yvette Tadalan? Alam mo ba na maaaring maapektuhan ang mental health ng isang tao kapag matagal itong na-expose sa pollution? Ayon sa isang environment agency, ang air pollution, ingay at ilang kemikal sa kapaligiran ay may koneksyon sa depresyon, anxiety at iba pang disorder. Ayon sa pananaliksik, ang mga particle tulad ng nitrogen dioxide ay posibleng makaapekto sa utak at emosyon ng tao. Dagdag pa nila, ang matinding ingay mula sa trapiko at lungsod ay maaaring magpalala ng stress at sleep problems. Iginiit ng ahensya na kailangan ang mas mahigpit na hakbang laban sa polusyon dahil hindi lang sa pisikal na kalusugan ang apektado, kundi pati na rin isipan. At yan ang aking balitang pangkalusugan. Ako po si Yvette Tadalan, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Nasa Oman pala yun. Mukhang dead man naman siya. Ah, Tama lang. pero pinagtanggol siya ng kapatid niya. Syempre. Dapat lang. Oo, dapat Pero lang. ang sa akin, ang sa akin lang, bukod sa pag-deadma, gumawa siya ng kaukulang hakbang. Para matuto. Oo naman. Kasi hindi porki ikay public figure, pwede ka nang ganun-ganunin lang. Diba? Dapat meron din. Kasi darating din sa panahon na magiging sikat ka rin kagaya ni Ann Curtis. Baka mamaya magamit ka rin. Huh? Baka nagagamit tayo sa AI, ha? Ako? Wala silang mapapala sa akin. Hindi, meron. Hindi, ito. Ewan ko lang kung na... Diba? Meron talaga, meron. Reporter na ginamit ng AI. Sa AI? Oo. Ewan ko. Dapat Hindi naman kasi malayo kasi initial ko AI. Wow. Wow! Eto na nga, Ann Curtis, ligtas ng nakapiling ang pamilya sa Oman. Alamin po natin ang showbiz chika mula kay Bini Bigoteng Anton. Para sa aking balitang showbiz, ligtas na nakapiling na aktres na si Ann Curtis ang kanyang mag-amang sina Erwan at Dalia Yusuf sa Oman matapos mantala ang kanyang biyahe dahil sa tensyon sa Middle East. Bumiyahe si Ann mula Milan patungong Dubai, ngunit napilitang bumalik ang eroplano dahil sa mga ulat ng kaguluhan at pagsasara ng ilang paliparan matapos ang muling pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng Israel at Estados Unidos kontra Iran. Sa kabila ng aberya, nakahanap ng alternatibong ruta si Ann at ligtas siyang nakarating sa Oman. Nagpasalamat naman ang pamilya ni Ann sa suporta at panalangin ng publiko sa kanilang kaligtasan. At iyan aking balitang showbiz para sa impila may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. At sa ating good news, para sa mga taga-Pasig ito in particular, ha? Pinasinayaan na ang bagong health center sa Barangay San Jose, dito nga yan sa Lungsod Pasig. Bilang bahagi ng pagpapatupad sa Universal Healthcare ng lungsod, inaasahang magbibigay ng mga serbisyong medikal ang infrastruktura tulad ng dental services, minor surgical procedures, pati na rin ang iba't ibang essential medical services. Mag-aalok din ng serbisyong pang-mental na kalusugan ang bagong health center kung saan may counseling room para sa adolescent concerns at Women and Children Protection Unit cases. Layo ng lungsod na palakasin pa ang serbisyong pangkalusugan at ilapit ito sa mga Pasigenyo upang mabilis na matugunan ang kanilang mga medikal na pangangailangan. Pasada Balita. Right, bago po tayo pansamantala po magpaalam, batiin lamang po natin yung mga suki ho nating mga taga-subaybay sa Ibayong Dagat. Ate Susan Jeronimo, good morning sa inyo dyan sa California, US of A. Mga kababayan din po natin
sa Middle East. Ingat po kayo ha, mga kababayan natin dyan po sa UAE at sa Oman, pati pala sa Qatar. Philip Glenn Araw, good morning din. Virginia Pangilinan, Nelson Malinaw, ayan, mga suki na natin, si Tristan Gulay. Maraming salamat. Ingat po kayo ha, mga kababayan po natin. Happy 45th anniversary nga pala sa Eternal Plans Incorporated. Happy 45th anniversary. Ingat po mga kababayan. All over the world, lalo na yung sa mga nasa gitna silangan. Alright, sige. Pero tuloy ba yung ano nila? Yung hindi, mga balik-bayan box, ano muna niya? Wag muna. Sa Pasko nyo na yan, ipunin yan. O siya, sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Talude Channel 23, kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Drew Nasino, Johnny Bañez, nagbabalita ng tama. naglilingkod ng tama. Standby lamang po, susunod na nandyan na po sila kompletos recados. Karambola, oras! 1 minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alas 8 ng morning. Happy weekend! Bawal bastos. Bye! Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersya,